Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang magpapalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Brother Ryan Quezon from CRC Jess, 13 Cavite, Daughter Church. Samahan po ninyo ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang susulat sa Deuteronomy chapter 34 verse 9. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa isang maikling panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa biyayang pinagkakalat niyo sa amin sa araw-araw. Tunay nga po na napakadakila niyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang kasama namin sa lahat ng aming mga gawain. At salamat po, Panginoon, muli po kami makakarinig, makapag-aral ng iyong mga salita. Kasihan nawa kami ng banal na Espiritu nang sa gayon, ikaw ang aming makita, ikaw ang aming marinig at maramdaman sa umagang ito. Dalangin po namin ito, Panginoon, matamis na pangalan ng iyong anak at dakilang anak na si Yesu Cristo. Amen. Title po natin sa umagang ito ay Joshua's Leadership in Israel. Verse 9. Now Joshua son of Nun was filled with the spirit of wisdom because Moses had laid his hand on him. So the Israelites listened to him and did what the Lord had commanded Moses. Tagalog po, si Josue na anak ni Nun ay napuno ng karunungan sa pamamahala pagkat pinatong sa kanya ni Moises ang kanyang mga kamay, sumunod sa kanya mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng utos na binibigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Sapagkat ipinatong ni Moises ang kanyang mga kamay kay Josue, tinugon ng Diyos ang panalangin ni Moises para kay Josue. Tunay ngang napuspos si Josue ng espiritu ng karunungan. Pinatong ni Moises ang kanyang kamay sa kanya gaya na nakasaad sa aklat ng mga bilang, chapter 27, verses 18 to 23. Ang espiritu ng karunungan, ito ang nagbibigay kakayahan sa isang tao na gawin ang pinag-uutos sa kanya ng Panginoon. Ang mga biyasang manggagawa na gumagawa ng kasuotan ni Aaron ng kanyang mga anak, ibinigyan ng karunungan. Para maisagawa ito, mabasa ito sa aklat ng Exodo, chapter 28, verse 3. Ang espiritu ng karunungan kay Josue ay ang kakayahang pamunuan sa larangan ng digmaan at pamahalaan ng bayan. Pati na rin ang karunungang espiritual upang magtiwala at sumunod sa Panginoon. Ang mga anak ng Israel ay sumunod sa kanya. Nakita ang pamumuno ni Josue sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya ng Israel. Sa pangkalahatan, ang generasyong pumasok sa Kanaan na kasama si Josue ay mas matapat sa Panginoon at kay Josue kaysa sa henerasyon na matay sa ilang. Si Josue ay inirang ng Diyos bilang kapalit ni Moises. Ang karunungan na ibinigay sa kanya upang gabayan ang bayan. Ang pagpapatong ng kamay ni Moises ay tandaan ng pagtatalaga, isang simbolo ng paglipat ng tiwala at pananagutan. Ang mga tao ay sumunod kay Josue dahil nakita nilang nasa kanya ang pagpapala ng Diyos. Hindi sapat ang talino o lakas. Kailangan ng karunungan mula sa Diyos. Ang tunay na leader ay may discernment, alam kung kailan kikilos, makikinig o maghihintay sa utos ng Diyos. Ang kwento ni Josue ay paalala na hindi tayo iniwan ng Diyos na walang gabay. Kapag may pinapalitan siya, may hinahanda rin siya. At kapag ikaw ang pinili niya, bibigyan ka niya ng karunungang, tapang at direksyon. Aming Diyos, maraming salamat po sa inyong buhay na salita na aming narinig ngayong araw. Tunay nga po ang nakarunong ay hindi nagmula sa mundo, kundi sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo kaming laging maghanap ng iyong kalooban sa bawat desisyon aming haharapin. Naway katulad ni Josue, kami rin po ay maging bukas pagyakap sa mga bagay na nais niyong ipagawa sa amin. Kahit ito ay mahirap o bago sa amin, palakasin niyo ang aming pananampalataya at patatagin niyo ang aming loob upang patuloy kaming magtiwala sa inyo. Panginoon, dalangin po namin ang inyong pag-iingat, patuloy na paggabay sa amin. Naway maisa buhay namin ang mga aral na aming natutunan sa araw-araw ay makita sa aming buhay ang inyong presensya at kadakilaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso dahil lubos magiging kaunawaan natin dito. Muli po niyo kaming samahan bukas
sa pagninilay sa kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Manayan niya pong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Maraming salamat po sa bawat isa. Magandang umaga po.